Ikaw ba ay nakikipag-sub to sub? Wag na wag mong gagawin to sa channel mo, para hindi kayo magaya sa akin. Hello ka-YT, for today's video ay bibigyan ko kayo ng tips and idea about sa sub to sub. Maaaring nagtataka kayo kung bakit ako gumagawa ng mga YouTube tips and idea. Ginagawa ko ito kasi ayaw kong magaya kayo sa akin, at narito ang mga tamang paraan para maintindihan ang masamang epekto ng pakikipag-sub to sub, at simulan na nga natin ito pagkatapos ng intro. Hello ka-YT, ginawa ko nga ang video na ito para hindi kayo magaya sa akin. Marahil nagtataka kayo kung bakit may mga alam ako about YouTube, samantalang kakasimula ko pa lang. Ganito kasi yan, way back 2020 dyan ako nagsimula gumawa ng YouTube channel. Sa maikling panahon, ay naabot ko kaagad ang 1,000 subscriber and 4,000 watch hours sa pamamagitan ng pakikipag-sub to sub and watch to watch. Isipin nyo na lang ng mabuti, sa loob ng 5 taon is meron pa rin akong 1,624 na subscriber, and alam nyo ba ang baba pa rin ng revenue ko, simula nung na-monetize ang channel ko. Kaya makinig kayong lahat na aspiring YouTuber sa akin, dahil lahat ng gagawin at sasabihin ko ay para sa ikakaganda ng channel mo. Ang sub to sub, subscriber for subscriber, ay isang palitan kung saan nag-subscribe ang mga user sa isa't isa. Tulad ng mga ganitong comments. Kadalasan ginagawa ito para mabilis na mapataas ang bilang ng mga subscriber. Gayunpaman, ang kasanayang ito ay isang masamang estratehiya dahil nilalabag nito ang mga tuntunin ng serbisyo ng YouTube. Maaaring humantong sa mga parusa tulad ng pagtatapos ng iyong account, at nagreresulta sa isang audience na may mababang pakikipag-ugnayan na hindi manunood ng iyong mga videos. Bakit masamang estratehiya ang sub to sub? Lumabag sa mga tuntunin ng serbisyo ng YouTube. Ito ay itinuturing na isang hindi tapat na kasanayan para sa artipisyal na pagpapalaki ng bilang ng mga subscriber, at maaaring magresulta sa pagpaparusa o pag-delete pa sa iyong channel. Ang mga subscriber na nakuha sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay kadalasang hindi interesado sa iyong mga video kasi nag-subscribe lang sila dahil gusto din nila na mag-subscribe ka sa kanila, na humahantong sa mababang oras ng panunood at pakikipag-ugnayan, na negatibong nakakaapekto sa iyong channel. Ito ay nakakasira sa rate ng iyong channel. Pino-prioritize ng algorithm ng YouTube ang mga channel na may mataas na oras ng panunood at pakikipag-ugnayan. Ang isang mataas na bilang ng subscriber na may mababang views ay magsesenyas sa YouTube na ang iyong video ay hindi nakakaengganyo, na ang nagiging sanhi ay ang mas mababang rate nito. Ano ang dapat gawin para umangat ang channel mo? Ito ang dapat mong gawin para umangat ang channel mo. Tumuon sa dekalidad na video. Gumawa ng mga video na tunay na nakakaakit sa isang partikular na audience. Ito ang pinakamabisang paraan para natural na manood at mag-subscribe ang mga tao, makipag-ugnayan sa iyong community. Hikayatin ang iyong mga aktwal na manunood na mag-subscribe sa pamamagitan ng paglikha ng isang malakas na community at paggawa ng video na gusto nilang makita. Gamitin ang analytics ng YouTube. Bigyang pansin ang iyong analytics para makita kung ano ang epektibo. Tumutok sa pagpapabuti ng iyong click-through rate, CTR, at retention rate para mapalago ng tunay ang iyong channel. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. This is Jer TV. Maraming salamat sa panunood, and peace out.